na! At para maging handa ngayong Pasko, hatid namin ay mga kumikitang negosyo ngayong Sabado. Gustong kumita ng 5-digit ngayong Pasko? Narito ang simple pero mabentang produkto na pwede nyo maging negosyo. Napaka-claiming. Parang nandun na nga po lahat. Malaki ang potential sa online. Yan, unlimited yung marketing mo. Medyo mataas din ang puhunan sa lasagna. Pero pag bumalik naman niya, mabilis naman. Mahilig mga motor pero ayaw ng madumi at mabahong helmet. Eto na ang high-tech na solusyon sa iyong problema na high din ang kita. Ang sobrang bango. Mabango po, mabango. Pwede na, panglaban na to. Usually po ang average talaga daily 10 helmet. 30K siya per month and then medyo mabilis yung ROI. Surprise! Samgyupsal na bar pa. Yan lang naman ang mga negosyong ibibida sa atin ng aktor na si Aaron Villena. Kailangan may kanin. Na-inspire din po ako sa mga ibang mga celebrity kasi yung iba may mga business na rin eh. So kumaga ako gusto ko rin kahit papaano outside showbiz may mga ginagawa din po ako. Nakapag-ride na ba ang lahat? Parami na ng parami ang nahihilig sa motorsiklo. Bukod sa mas mabilis na kararating sa pupuntahan, ang ilan ginawa na rin itong libangan. Si Ultimate Star Jeneline Mercado, astig na astig sakay ng kanyang big bike. Aakalain mo bang babae ang nasa likod ng manibela? Sa kanyang vlogs, mapapanood ang road trip nila ng kanyang asawa, ang pulang araw star na si Dennis Trillo. Bukod kay Jeneline, marami na ring babaeng celebrities ang hindi na lang pang back ride. Humaharurot din sakay ng motorsiklo ang abot kamay na pangarap star na si Clea Pineda, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, at Chika Minute host Iya Villania Arellano. Kahit na may kaakibat na panganib ang pagmumotor, may iwasan na aksidente kung palagi mag-iingat at magsusuot ng mga protective gear gaya ng helmet. Pero dahil tag-ulan na, hindi maiwasang mabasa ang mga helmet na dahilan para magkaroon ito ng amoy. Kung problema ang marumi at mabahong helmet, may solusyon na raw dyan. Hindi na kailangan mapagod maglaba at maghintay na matuyo. Dahil ilalagay lang sa machine at maghihintay na mahigit 8 minuto, instant na babango at lilinis ang dating amoy kulob na helmet nyo. Presenting ang Helmet Cleaning Vendo Machine. Sa lalang ng traffic sa Metro Manila, malaking tulong para sa mga commuter ang mga motorcycle taxi. Lifesaver talaga siya. Lalo na nagmamadali ako. Mas kapapabilis, nasa 30 minutes lang yung supposedly 1 hour na biyahe. Nakakagaan po sa pagbiyahe ko. Kaso may problema. Minsan mabaho yung helmet. Oh yes, minsan mabaho yung helmet tapos hindi nalalagpan. Mabaho yung limit po na pag nilalagay. Kaya minsan din parang hindi mo rin matitiis yung amoy niya. Ito rin ang naging problema ng 27-year-old engineer na si Joyce. Kaya bilang solusyon, naisipan niyang magnegosyo ng helmet cleaning vendo machine. Saan naman ay galing ka idea na to? Bali po ito ay imported from Singapore. Nagka-idea po ako kasi suki rin po ako ng motor taxi riders. Yung ate ko po, napansin niya po kasi na lagi ako nagkaka-pimples. Sabi ko, siguro dahil suot ko po ng yung iba-iba po kung sino gumagamit. So yun, sabi niya po, nakita niyo ba sa Singapore nung nagpasyal kayo na may ganong machine? Nagka-idea ako na i-research po. Kumanap si Joyce ng supplier ng machine at lumipad pa Singapore para personal itong makita. Pinakita sa akin yung machine, kung paano nagwo-work. Maganda talaga siya dito sa Philippines kasi malaking country compare sa kanila, tapos mas marami yung motorcycles dito. Pero walang machine na ganyan. Kumuha si Joyce ng paunang 10 vendo machines na dumating sa Pilipinas noong Hulyo at inilagay sa iba't ibang lugar. Saan nakapwesto yung mga ganito nyo? Kalat na po siya sa Metro Manila and Bulacan. Meron din po sa Antipolo. Ngayon po may mga ongoing production din kasi marami nga pong nag-inquire. Oo, parang kahit saan ngayon sa Pilipinas, lahat naman nagmumotorsiklo, Yes. di ba? Let's put this machine to the test. Gaano kaya ito ka-epektibong magtanggal ng mabahong amoy ng helmet? Sino gumagamit niya? Ako Ikaw lang, lang. medyo May amoy may na. kahit laban, ganun pa din, bumabalik pa rin. Talaga? Anong amoy? Amoy tuta, med- gano'n ba? Amoy singit. Minsan nasasabihan ako ng mga customer na mabaho yung helmet. Walang pahingi kasi sunod-sunod eh. Pag drop ng isa, may papasok ng isa. Ayaw mo namang sabihin ng na pasahero na baho naman? Sa group namin, minsan nagre-reklamo sila. Minsan nakakasira rin sa amin.
100 pesos ang presyo ng bawat palinis. Kung walang 100 peso bill, pwede rin maglagay ng 2 50 peso bill o 5 20 peso bill. Tumatagal ang isang cycle ng 520 seconds o may kabuuang 8 minutes and 40 seconds. Pero paano nga ba nalilinis ng machine ang helmet? Mayroon itong 5 cleaning process. Una na rito ang fog sanitizing. Sa pag-sanitizing po, so meron po tayong mist ng disinfectant para ma-disinfect yung helmet mismo. Nasa second cleaning process na tayo, yung UV sanitizing. Meron tayong UV light sa gitna ng machine natin para nakafocus tayo sa pag-clean ng interior ng helmet. Nasa third process na po tayo, yung ozone cleansing. Isa po ito sa importanteng process ng machine natin. Nagre-release po ito ng chlorine smell para ma-purify pa po yung interior ng helmet natin. Yung next step po natin is yung high heat drying para ma-blow po yung mist na nirelease kanina sa first step. So fifth stage po ng machine natin is yung pag-release po ng fragrance or yung pabango po para mas maging fresh na po yung helmet natin. Matapos ang mahigit 8 minuto, mabango na raw ulit ang helmet nyo. How true? Tanungin natin ang mga riders. Kung amoy singit kanina, amoy ngayon. Mabango na. Mabango Amoy na. Amoy Kobe. Mabilis. Hindi hassle mag-antay. Maayos na po, Masaya komportable na. na siya. Ang sobrang bango. Mabango po, mabango. Pwede na, panglaban na to. Sa tingin ko, lagi na ako makapag-vista rito ng mga customer ko. Mabango po siya. Rate ko siya from 1 to 10. Number 1 po, pinakamabango. So, wala nang customer na magre-reklamo sa mabangong helmet. 8 minutes lang po siya. Hindi siya ganun katagal. Paglabas ng helmet mo, mabango na. Riders approved. Pag halimbawa, nilinis mo siya ngayon, kailan yung susunod na linis? Sa kunwari po, motor taxi, suggested po talaga namin weekly. Kasi po Weekly. namumuo po yung mga mold sa loob po ng foam. Parang kung weekly, parang 400 pesos. Yes po. O, para naman masaya yung customer Yung- mo, di ba? opo, yung- Na mabango. Kasi nag-start naman po ito dahil din naman sa kanila, dahil Oo ako nga. nga po suki nila. Saka tama din naman na Opo. yun ay paggagamit mong helmet. Iba-iba, malinis, Yes. di ba? Milyon daw ang inabot na puhunan para mabili ang 10 machine at maipadala rito sa Pilipinas. 5 units po na naka-out is owned po namin, ng family namin. And then yung other units po nun is, nag-open po kasi kami ng parang distributorship na dahil nag-trending po kami sa social media. Ang dami pong nag-inquires. Mahirap din kasi i-maintain dahil nga po per location, malalayo. So yun, nag-decide po kaming i-open na rin siya na mag-sell kami ng mismong machine. Mahigit 1 buwan pa lang mula nang ipakilala sa publiko pero marami na raw interesadong maging distributor ng kanilang vending machine. For now po, more than 150 messages kami every day. And then ngayon po, binebenta namin siya for 265,000. Included po doon yung liquid solution na 20 liters, tapos fragrance niya po. May warranty naman din po kami and after sales support. Dahil bago pa lang, nasa proseso pa sila ng market research pero ang kita raw ng bawat isang machine nakadepende sa lokasyon nito. Usually po ang average talaga daily 10 helmets, 30K siya per month, and then medyo mabilis yung ROI. Maaari raw itong mas luwaki depende kung gaano katao sa paglalagyan. Ang kagandahan daw sa pagnenegosyo ng vending machine, hindi ito kailangang tauhan at bantayan. Parang passive income na din talaga po eh. Kasi once na meron ka nang na-establish na vending machines sa maraming location, mag-wait ka na lang din talaga ng kita. Yung collection na lang po per week, per month, gano'n na lang po. Kung meron po kayong naiisip na idea, umpisahan nyo na. Huwag nyo nang antayin na meron pang ibang taong mag-start din nun. Kasi hindi natin maiiwasan naman na meron din nakaisip nun. Kaso, advantage mo kung ikaw yung mauna eh. Ang solusyon sa iyong problema, malay mo, isa palang potential business idea. Lawakan lang ang pag-iisip tulad ni Joyce. Nakahanap na ng sagot sa problema, kumita pa. Lasagna na hindi napapanis kahit hindi kainin ng isang buwan. Meron dito niyan. Sa storage naman yan, basta nasa chiller lang yan, aabot yan ng 1 month na hindi yan mapapanis. Ooh la la! Look at that meaty, creamy, and cheesy goodness. Abot kayang presyo para sa kalidad na siksik, liglig at umaapaw. So ito na yung lasagna. Ang challenge sa akin, wala kung magkano yung presyo. Kailangan tikman ko muna to. Ay, malasa nga.
Oo nga. Parang mamahalin to 150? Tama. Ah, tama ang hula ko, 150. Pero mura to sa 150 ha. Kasi malasa nga siya. Ang creamy nga. Talagang lasa-lasa yung cheese. Pati yung beef. Basta malasa siya. Ako, in a scale of 1 to 10, 10 ang score ko dito. Nahulaan niyo ba mga mare at pare? Isa sa mga sikreto sa mura pero panalo raw sa lasang lasagna ang kanilang homemade cheese. Actually, itong mozzarella cheese galing ito originally sa Buffalo. Since nandito tayo sa Pilipinas, nag-create kami dito sa epicery ng mozzarella na gawa sa gatas ng kalabaw. Ang tawag dito ay cheese curd o yung natural cheese. So ngayon, medyo pinaform pa natin siya para mabuo siya as mozzarella. Then later on, makikita nyo na unti-unti siya mag-i-stretch. Ang pag-aaral ng pagluluto ng lasagna nagsimula noong 2015 nang magtrabaho bilang supervisor sa isang Italian restaurant si Chef Eladio. Pagka sinabi mong Italian, is medyo maasim ang lasa niyan eh. Yun. Pero tayo kasi Pilipino, di siyempre, mahilig tayo sa medyo matamis. Ang ginawa namin, combination na lang na hindi siya masyadong maasim, hindi rin siya masyadong matamis. Para maging perfect taste na siya sa ating lahat. 2016 na maging concessionaire sila at ibinenta ang lasagna sa iba't ibang private companies. Dahil pumatok, sinubukan na rin nila itong i-market online na nagsimula lang ngayong taon. So for mas malaki ang potential sa online. Kasi unlimited siya, beyond unlimited yung naaabot ng marketing mo, ng ads mo. Pwedeng nationwide. May demand siya sa market pero hindi siya ganun kadami ang competitors kasi madalang lang yung gumagawa. Kasi medyo mahirap kasi siyang gawin. Ang puhunan ng 50,000 pesos para sa mga equipment at raw ingredients, nabawi rin agad in just 2 months. Medyo mataas din ang puhunan sa lasagna. Pero pag bumalik naman niya, mabilis naman. Kung noong una ay halos puro kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala lang ang customers nila, unti-unti sila nagkaroon ng organic customers at ang iba rito naging repeat at loyal customers pa. Meron tayong secret spices na ayun yung aroma, ayun yung umaamoy habang kinakain mo. Yun yung top secret nun. Sa isang batch siguro more than 2 hours para mabuo namin yung batch ng aming pagluluto. Tama na ang pagpapatakam. Recipe reveal na po, chef. Sa isang tray, maglalagay muna ng meaty red sauce, saka ipapatong ang pasta. Lalagyan ulit ng red sauce, saka naman magdidrizzle ng creamy white sauce. Ito ang isa sa nagpapasarap ng aming lasagna, ang aming creamy sauce. Top it off with their own Formaggio Deliciosos melting cheese. Ulitin lang ang proseso hanggang makabuo ng 4 na layers. Sa huling layer, generous amount ng white sauce ang ilalagay. Hindi uso ang pagtitipid dito. Halos hindi na makita ang ilalim na layers, mga Mars. At syempre, the cheesier the better. Kayod ng cheese pa more. 150 pesos ang solo order, 250 pesos naman ang for sharing. Meron na rin silang party tray na good for up to 12 persons with free 20 sliced garlic bread, 2 boxes of assorted Korean manju, and 3 cans of mango dragon fruit drinks. Pasok sa buong pamilya at barkada. Available for pick up and take out ang kanilang lasagna na nakakapag-cater within Metro Manila and nearby provinces. At sa mga gustong magnegosyo ngayong Christmas season, may 25% discount sa mga gustong maging reseller. 3K lang na puhunan ang kailangan. Sino ang may gusto ng lasagna? Ayan. Pwede maging libre ito. Pero may challenge. Kailangan ma-spell nyo ng tama ang salitang lasagna. L-A-S-A-G-N-N-A. Lasagna. Sige na nga, pwede na nga. Tama ba? Pwede na. Nalito ka lang kung N o N niya eh. Oo nga, lasagna eh. Well, lasagna. Mainit pa. L-A-S-A-G-N-A. Ang galing, walang kahirap. L-A-S-A-G-N-E. Ay, walang ka-effort si Ma. Ay, thank you, Ma. Sige, init pa yan eh.
Ang sarap po, napaka-creamy niyan. Oh, napaka-creamy. Talaga? So parang hindi tinipid? Hindi po, parang nandun na nga po lahat. Bukod sa lasa, ang dahilan kung bakit Lasagna Express ang ipinangalan nila sa negosyo dahil express o instant mo rin itong makakain. Kahit tabi ng hanggang 1 buwan sa refrigerator ang lasagna, irerehit lang ito sa microwave and tada! May instant food ka na. Sa storage naman yan, basta nasa chiller lang yan, aabot yan ng 1 month, hindi yan mapapanis. Yun, dahil may top secret tayo dyan. Ang top secret natin dyan, hindi tayo gumagamit ng tubig pag nagluluto ng sauce ng lasagna. Yun yung nakakasira, yung watery. All naturals kasi yun na wala siyang halong tubig. Pumatok ang bentaheng ito sa kanilang customers at ngayon, umaabot na rin ng 6 digits ang kinikita nila kada buwan. Sa improvement ng commissary, dito napunta kasi kailangan mong mag-upgrade ng mga equipment. Goal nila Chef Eladio at kanyang mga business partner na makapagpatayo rin ng on-the-go physical stores sa mga mall. Sa mga gusto magnegosyo, huwag kayo matatakot na magsimula. Kasi may improve natin yan, negosyo natin na yan, na tayo rin ang matututo. Kasi once na nagkamali tayo rin ang magkukorek kung paano tayo babangon sa gusto nating negosyo. Basta ang mahalaga, gusto natin ang ginagawa natin, mahal natin yung ginagawa natin. Slowly but surely, mabagal man ang usad, ang mahalaga, may malinaw na direksyon at patutunguhan. At yan ang perfect recipe to success. Mga kapuso, this is your sign na magsangyupsal. Ngayong umaga, makakasama natin si Aaron Villena. Waiter! Kimchi naman dyan. Ay, susunod mo Wagyu. Sa lugar na ito, welcome ang mga OA, demure, nonchalant, may ngipin o wala. But wait, there's more. Dahil ang sangyupsal business ni Aaron, may lagusan papunta sa bar na ito. Yan, surprise! Wow! After mo magsangyup, party ka naman. Let's go party ngayong bare months, mga kapuso! Ayan! Hi, Aaron! Hi, Miss Susan. Hello po. So, eto pala Welcome yung po. iyong business. Ano pangalan nito? The Grill Master po, and yung isa naman po is the Gold Bar. Yan. Yan, halika Miss Susan, itutur kita. So, ito ang area for samgyupsal. Opo. Okay. Pansin ko dito, parang ang color mo ay maroon or red? Red and black po. Red. Parang I heard, pag sa business daw, lalo sa food, dapat daw yata lagi may red color. Yes, I don't oo. know, Well, tama din naman po. Yes, tama. Oo, para lagi kaya tang gutom. Tama. Nasa 40 katao ang pwedeng kumain ng sabay-sabay sa lugar na ito. Pagkabukas naman sa kurtinang ito, Yan, surprise! Wow! After mo magsangyup, party ka naman dito sa The Gold Bar. May video ka ba dito? Wala pa po as of the moment, pero may mga nagre-request po actually mga customers na talaga, uy, may video okay ba dyan sa Gold Bar? Pero ano po to, parang, siya po ay parang speak easy type lang. Ang namin, mga natatarget na customer talaga yung mga corporate, mga birthday celebrations din. Especially po ngayong Burr month, talagang nagpipik siya. Ang Sa mga party. Opo, yun po. Ilan naman ang capacity nito? This Ito one po, standing pwede din, ano? dito po sa Gold Bar is 50 po ang seating. Sitting. So pag gusto mga nakatayo, mga 70, kasya kayo. dati raw ay parte ito ng sangyupsal pero noong 2002 ay na-convert na ito into a bar. This is a combination of modern and native. Yes diba? po, Kasi opo. ito, mga native handicraft yan eh. Yes po. Plus this painting, which is more Filipino, diba? Yes. Welcome ang mga walk-in sa bar nila Aaron. Ang kanilang mga bestseller dito ay ang samgyup chicharon, chicken poppers, beef sisig, at kimchi spring rolls. Pero ang talagang pakay ko ngayong umaga, itong samgyupsal. At for today's video, sitting pretty lang ako dito habang si Aaron ang designated cook. Sanay na sanay nga si Aaron sa sa seafood, oo. Alam na alam mo yung paborito kasi yung pagluluto niya ng shrimp, oh. Natuto na po. Una kong titikman ang kanilang marinated pork. Init pala. Nasubo ko na. At
Malasa nga ang kanilang meat. Pang-ulam. Pang-ulam, pang-kanin. Pang-kanin pala to. Kailangan may kanin. 499 pesos per head ang kanilang samgyupsal para sa only pork, beef, and seafood. At 699 pesos per head naman kung magdadagdag ng Wagyu cubes at ice cream. So, alam mo sariwa, kasi manamis-namis. Opo. Pagka kumakain kayo ng mga seafood, yun ang isa sa palatandaan na sariwa yun. Yan natin itong Matamis-tamis yung lasa niya. Gusto ko yung kimchi niyo, ha? Ako Masarap. paborito din yung kimchi Paborito dito. mo? Ako nga, Miss Susan, hindi ako masyadong mahilig sa spicy, pero pag kimchi, nauubos ko, nakakailang refill din ako niyan dito. Oo nga. Pero sa dami ng side dish, ang pinaka natipuhan ko ang kanilang Korean salad. Ang sarap ng salad. Diba? Apple beer. Kaya may maasim, medyo matamis. Ang sarap. Teka, ubusin ko na. Marami pong nasarapan dyan, kaya buti tinikman nyo. Sarap. Habang luluto siya, kain ako ng kain. Mahilig din po ako magluto, Miss Susan, pero ano lang, yung saktuhan lang, mga adobo, sinigang. Graduate po ako ng HRM. Ha? Opo. Talaga? Opo, pero yun Pwede nga. Ang aking hatol sa samgyupsala na ito, Panalo ang samgyup dito ni Aaron sa Ay, maraming Grill salamat Master. Lahat masarap. Wala kang itulak na bigyan. may mga kasosyo si Aaron sa negosyong ito, mga kapuso. Madali pag sole proprietorship, Opo. di ba? Solo mo. Pero pag may partner ka, may mga business partner ka, ano may papayo mo sa mga ganun ng planong pasuking negosyo? Hindi, piliin mo ng tama talaga. Kumbaga parang, kung talaga mapapagkatiwalaan mo siya, edi go for it. Pero one thing is parang maganda sa, kasi 5 po kaming partners dito. So yung teamwork namin. Teamwork kayo. And at the same time, syempre kailangan inspired kayo sa mga ginagawa nyo. And marunong kayong lahat mag-handle ng stress. Kumbaga may mga kanya-kanya po kaming inputs, may Okay, ganyan. okay. Tapos, kumbaga 5, kung sino manalo, 3 versus 2, doon pa sa 3. So may buto gano'n ka naman kayo. po. May buto ka. Nung una raw ay pinadadalhan lang si Aaron ng pagkain para mag-promote. Pero labis daw niya itong nagustuhan. Personally po kasi, paborito ko talaga yung sangyup. Opo, mahilig po talaga ako yung mga luto-luto. Tapos yun nga, nung time na napadalhan ako before, sabi ko, sarap ng sangyup nila. Kasi may Wagyu din po sila, Wagyu cubes. So yun lagi yung nire-request ko. Saktong naghahanap daw siya noon ng investment kaya naisip niyang dito na ilagay ang iba niyang ipon. 20 years na po ako, Miss Susan, in the industry. Na-inspire din po ako sa mga ibang mga celebrity kasi yung iba may mga business na rin eh. So kumbaga ako, gusto ko rin na parang kahit papano, outside showbiz, may mga ginagawa din po ako. Hindi ka ba natakot? Kasi maglalabas ka, and then bago ka lang sa business, and then ilalabas mo itong ganitong amount of money. Siyempre, andun po yung fear na parang, naku, baka mamaya hindi siya mag-work, ganyan. So ako naman po, kumbaga, medyo risk taker din naman po ako. Kumbaga, minsan sabi nga nila, pag nasa bangko, hindi naman siya lalago ng ganun kalaki. So kumbaga, ito, sabi ko, mapapagkatiwalaan ko din naman po yung mga business partners ko and ginaguide din naman po ako nila sa tama. Kasi kumbaga, wala pa po ako masyadong alam sa business. Kumbaga, gusto ko lang, gusto ko mag-bar. Sige, sama ako dyan. O sanggit, hindi naman po ganun kabilis talaga. At ganun kadali mag-put up ng business. Para sa mga nagbabalak magnegosyo ngayong bare months, malay nyo katulad nyo ni Aaron na nakahanap ng tagumpay kasama ang kanya mga pinagkakatiwalaang individual. Ika nga, teamwork makes the dream work. Ang pinoproblema ni Joyce na madumi at mabahong helmet, dala pala ay isang negosyong high-tech na patok din sa masa kaya dagsa ang kita. Dahil alam ni Aaron na hindi panghabang buhay ang pag-aartista, pagninegosyo ang isa pang pinagmumula ng kanyang kita para ang kanyang future maging secure na. Simple produkto na on the go. Yan ang bright idea ni Chef Eladio pero mas naging mabenta pa ito dahil sa masarap na lasa at murang halaga kaya all year round ang kita. Kaya naman bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga, dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.